beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin yung December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading. Yan na reading tayo Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha, inyong kapalaran, kayo pa rin ang papabago nito. Kung ano man yung mga warning sign na lalabas dito, gawin nyo yung guide para magkaroon kayo ng positivity in life. Hindi yun negative. It's a warning. Okay? Baka naman porket sinabi ko yung warning na yun, tatambog kayo sa warning. Siyempre, i-reverse nyo yun. Ganun yun. Ganun ang pag-a-analyze ng mga reading. Hindi yung nakakarinig lang kayo ng good news, diba? Paano magkakaroon ng positivity if you don't know the warning? Ganun. Tsaka huwag niyong pilitin kung hindi yung energy. Kung gusto niyo na positive lang ang inyong gustong marinig, hindi ako yun. Hindi ako yung makapagbibigay ng magandang mood sa'yo. Okay? Dahil ako nagsasabi talaga ako ng nakikita at sinasabi ni card. Meron ka daw mamimit na stranger or bagong tao, pero importante siya. Yan, merong kang mamimiting mo. Meeting with a stranger could be important. Yan. Or maybe you're thinking, yan, may mga importante tao na makikilala mo. The most difficult part of a situation is over. Ibig sabihin, there's a rainbow after the rain. Kung sa aspeto na yan. The rainbow also is a recovery, successful, and the happiness, no? March. Kung ano ba tong March na to, pwede siyang 3 days, 3 weeks, 3 months, or pwedeng 3 hours, or pwedeng last March, or sa susunod na March, pwedeng ganyan. Kung titingnan ko to, pwedeng birthday ng kakilala mo, March. Kung titingnan ko siya, maaaring nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo with come sa March or in the past March or 3 days, 3 weeks, 3 months man yan, maaaring ito is mag-successful. Maaaring magkakaroon ng pagkakaintindihan, kung nagkaroon ng mga disappointment, hindi naging maganda yung goal o yung mga bagay-bagay, maaaring makaka-recover ka doon. Okay naman by the March or sa weeks, days, or months man yan or this coming March, may mga lungkot kasi, no? O na past March, may mga lungkot ako nakikita dito. Disappointment, lungkot, ganyan. Emotions, heartache, depression. Yan ang nakikita ko dyan. An emotionally secure, loving family is important to you. Diba? Maaring sa iba sa inyo, kasi dito rin si Ness. Ness, ibig sabihin, is nandito ka sa point ng buhay mo na maaring nagkakaroon ng problema when it comes to a family or relationship. Sa iba sa inyo family or relationship. Sa mga foundation mo, ganyan. Na gusto mong maging okay ang lahat. Or maybe nahadon ka sa point, because this is at maitlog siya, you want to protect someone into your life. Pwedeng mga anak mo, pamilya mo, na maging okay sila until the end or in the future. Maaring ganun, no? Siyempre, importante sa'yo ang pamilya. Kumbaga, kahit na ikaw na yung malungkot at mahirapan, basta sila is masaya. Yung iba sa inyo, ganun. No? Uy, you're protected, ano? Okay, June. Meron kang March and June. Meron June is, kakilala mo, birthday. Diba? June din is also 6 hours, 6 days, 6 weeks, 6 months. Or a past June or sa next June. Pwedeng ganun. Kung tingnan mo, may mga bulaklak siya. Ibig sabihin, kasi dito, you are guided and you are protected, no? Kung titingnan ko dito. You are guided and protected ni universe or ng mga angels mo. And then also, pag titingnan ko siya dito is, and ito, you want to protect din yung mga mahal mo sa buhay, lalo na related to you or your family or relationship.
may mga magaganap o mangyayari talaga dito na magkakaroon ng recovery or magkakaroon ng kahit na maliit o malaki man yan na resolving situation. No, halimbawa, may mga pagkakautang na sitwasyon na dati hindi nare-resolbahan. Kung ano mang aspeto ng buhay mo yan. Example ko lang naman yun. Maaring this time, magiging okay-okay pa. Diba? Maaring ganun. May mga magagandang magaganap. Happy situation. Hidden secret can harm you. Okay, maaring ikaw is may secret or someone is may secret or meron kang mga sitwasyon na alam or malalaman by this December na maaring makasakit sa'yo. Mga katotohanan. Or pwede rin naman na sa mga sikreto ng pamilya, sikreto ng anak mo, sikreto ng asawa mo, karelasyon mo, kapatid mo, kung sino man yan, na nakakabigay ng painful sa'yo, pwedeng ganon, di ba? Maaari may mga ganon sitwasyon pagdating is December, mga ikakalungkot, ay foundation nga. Solid foundation success with effort. Ito na nga. By this December, kasi magbibigay ka ng full of effort or may mga foundation, pwedeng trabaho, relationship, also family kasi is nahandito. Kung ano mang foundation na meron ka, kapatid, magulang, karelasyon, any foundation, trabaho, or goal in life. Kasi, maaaring nagkakaroon siya ng ganito, si March, at ganitong si Skal. Pero sinasabi kasi dito, if you give more effort and hard work to rebuild or to structure itong foundation na to, you will be success. Kasi andito ka, no? Yung iba sa inyo, magtaas kayo sa intuition nyo kasi you are guided naman dito. O kaya nahandun ka sa situation mo na may mga bagay ka na you want to structure, to rebuild, or into your life, maaring handun yung sitwasyon na hindi pa siya, kumaga delay siya. Pwedeng ma-delay siya. At kasi may mga bagay ka pa na inaayos. Maaring ganun, di ba? Kung ano man tong foundation na to. Halimbawa, gusto mo magnegosyo, gusto mo pumasok ng trabaho, gusto mo ng relasyon, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganon. Pwede rin kasi basta any foundation is may mga lungkot, may mga hidden secret, kung ano man yan. Alam mo naman siguro sa sarili mo kung ano yan. Or may taong may sikreto. Preparation, prompt arrangement. Magkakaroon, ay shame. Tingnan mo, of course. Magkakaroon, parang ready ka na, no? May mga sitwasyon na magiging ready ka or you need to be ready. By this December, may mga aasikasuhin ka, ipiprepare mo, i-arrange, ganyan, aayusin, kukumpunihin, ganyan. Bibigyan mo siya talaga siya ng energy, no? Sa nakikita ko dito. Kung ano man ito. Mukhang may haharapin ka ata, ah. Yee, patay tayo dyan. Curse! May mga tao, pwedeng ikaw ito, or someone into your life, ay hate ka nila, or you hate. Siyempre, may mga catastrophe na magaganap o mangyayari. Kasi this is a problem, no? Kung titignan mo rin kasi naman talaga dito, the skull, the marsh, and the tower. May mga expected and unexpected situation din dito. Mga problema ito, no? May mga misfortune situation. Pwede rin, kasi nahandito si friend, pwede rin itong si friend or kakilala or karelasyon. A person who's connected sa'yo. Pwedeng kasama mo sa trabaho, sino man yan. Pwedeng asawa mo o sino man siya na ayaw sa'yo. Pwedeng magulang, kasi andito rin kasi si family, no? Andiyan rin kasi si family. Kung sino man ito na may tao na gusto kanyang nag-iisipan ka na sana malasin ka, sana maaksidente ka, sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Or they thinking about something na alam mo na, get lost, o umalis ka, ganyan. Kasi isa ka sa nakakapagbigay ng problem sa kanya. Pwedeng ganon, no? Yan, may mga, ingat ka na lang, mag-asin ka. Yon, ang nakikita ko dito, yan, may mga catastrophe sa catastrophe kasi is problem. Mga calamity, crisis, disaster, ano pa? Basta it's a problem. Pwedeng sa relasyon,
relation na friend, na mga peking tao, mga sinungaling na tao, mga taong hate na hate ka o hate na hate mo, kamag-anak mo, magulang mo, anak mo, karelasyon mo, kung sino man yan. No, alam ko naman na alam mo kung sino siya. But don't worry kasi you are protected natin sa angels. Pero syempre, tulungan mo rin yung sarili mo. Diba? And syempre, we have the team connection and network. Iba sa inyo, siguro you are networking, ganyan, o kaya you are a person na palagi humarap sa maraming tao, yan. O kaya, meron kang team, may mga pinamumunuan ka, o kaya magkakaroon sa inyo ng mga pagkita-kita, union o pagkita-kita sa mga taong peke. Sabihin natin, peking tao, kung ano man yan, or totoong tao man siya, o peking tao, kung ano man yan. Siyempre, may hindi maaalis yung matigas ang ulo. No? May taong matigas ang ulo, pwedeng ikaw matigas ang ulo, or someone is matigas ang ulo, sarili lang iniisip, ganyan. May mga malis attitude, may mga arrogance na tao, na maaring eto yan, pag ano natin. Alam ko kilala mo na siya. Pwedeng halimbawa, kasi andito rin si family and friend, di ba? Kung sino man yan, family member, friend, karelasyon, ganyan. Kung ano man yan, siguro may mga, titinan ko dito ha, may mga hindi gumagawa ng maganda. Ganyan. Pwedeng, alam mo yung ano, gumagawa ng bawal na gamot, ganyan. Pwedeng ganun. Kasi matigas yung ulo. Baka may gumagawa ng bawal na gamot. May habit, kumbaga. No? Yan, may mga tao na paulit-ulit na lang. Yan, na nakakabingi na parang may tao rin na ayaw makinig sa'yo o ayaw kang kausapin. Ganyan, pwedeng ganun. O ayaw mo siyang kausapin. May tao na nagmamatigas. May mga ganun. Tingnan natin energy mo. Pwedeng itong tao na to, ito pala siya ha. Kaya kapag yung stranger person, baka ito siya. Sa iba ha, mag-ingat pa rin kayo. Siyempre, kapag may mga stranger person na hindi mo na makilala, huwag kang tumitig sa mata. Tapos, kasi pwede ka ma-hypnotize eh. O kaya basta mag-asin ka, magpamulsa ka palagi ng asin. O kaya kapag kausap ka, nagpunta ka sa isang lugar, tapos hindi mo naman, first time mo lang no, huwag kang inom ng inom na binigay sa'yo, pinakain ka, kain ka naman. Ano gutom lang, di ba? Isip-isip din, baka mamaya maging ganito ka, di ba? Yung mga ganon. O kaya kapag magdala kayo ng tubig, ng mineral mismo na galing, halimbawa, galing sa bahay mo, o galing na binili mo sa convenience store, gawin mo, huwag mo ipakita, after nyo mag-usap, magbumog ka, tapos iluwa mo, ganun. Mga ganun, mag-cleansing ka with your own. Protection lang. Pero nasa iyo pa rin yan, mag-research ka. Energy. Okay, energy mo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na meron ka mga bagay na gagawin na gusto mong maayos by this December. Yun ang nakikita ko dito. Syempre, andito kasi si Sun, ibig sabihin, may mga kasiyahan. Kasi andito rin si Pren. May mga kasiyahan. Maaaring magkakaroon ng mga insecurity, ano? Yan, may mga taong maiinis, insecure sa'yo, pwedeng ganun, or ikaw. Yan, may mga kasiyahan, happiness, fun, situation, and also, sa nakita ko rin dito is, may mga bagay ka raw na iisipin. Ganyan, may sisiyasatin ka, maghahanap ka ng katotohanan, ano dapat gawin, ganun ba, ganyan, dapat ba to, tama ba to, bakit nangyari yun, ganito ba dapat, magaganon ka ng iba sa inyo. May mga pag-iisipan ka. Magkakaroon yung iba sa inyo ng parang pag-isolate sa sarili. Ganyan. Or may mga ganun. Halimbawa, ihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao kasi you want to heal, gusto mo mag-move on, mga ganun. Yan, may mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Happy naman yung energy mo, pero magiging palaisip ka. Kumbaga, yung iba sa inyo is magmumuni-muni. Ganyan. May mga didibdibin kang mga bagay-bagay parating kay Aquarius. May mga kahilingan ka na iisipin. Ganyan.
Parating. Parating sa'yo. Parating sa'yo, makaka-receive ka daw ng messages or text message sa isang tao na hindi stable. Yun ang nakikita ko. Hindi siya stable. Ang nakikita ko, hindi siya stable eh. Yan. Pwedeng anak mo, pwedeng itong tao na to mas bata to sa'yo. Ang cute ng anak ko ah. Nani yan tilo na sa guwa. Diyos, dyan na natawa. Yan. Maaaring may problema siya sa trabaho niya, or may problema siya sa pera niya, ganyan. Or may problema siya sa health issue niya. Pwedeng ganon. Diba? Basta mas bata to sa'yo, magkakaroon ng communication with someone who's not stable, na mas bata sa'yo. And then also, parating sa'yo, siguro, sana hindi lahat, yung nakuha ko. Kasi ang nakakita ko kasi ditong nakikita ko kasi sa yung energy, is may nakita kong tao na walang trabaho. Either walang trabaho yung iba, walang ipon. Or this December is magkakaroon ka talaga ng problema pagdating sa pera. Pwede rin na may mga tao na magsisikreto ng pera sa'yo, or mga tao na ayaw magbayad ng utang, pwedeng ganun. Pahirapan talaga. Yung mga ganun sitwasyon, ako nakikita. Kahit i-text mo na i-text, deadmahan kayo, pwedeng ganun. No, may mga sitwasyon na sa iba sa inyo parating is may mga iisipin kang pagpapasya by this December. Yan. Related ito sa either related sa kaperahan, sa mga tasks, or sa mga ipa-priorities mo. Ganyan. Meron ka mga bagay na i-evaluate by this December na maaring ito is related sa iba dito health issue to no? Yan. Sa iba dito, di sa health issue, pwedeng iba may sakit. Masakit ba tiyan mo? Or may tao na may sakit sa bandang tiyan, ako nakikita, or sasakit yung tiyan mo, or may taong sasakit ang tiyan. Hindi ko alam kung sisikmurain siya, hindi ko alam kung may sakit talaga siya, ganyan, or nagkaroon ng sakit siya sa bandang tiyan, pwedeng ganun. Parang may ganun ako nakita. Yon ang nakikita ko sa'yo dito. Ano ba actually magnetic ka, no? Pero tingnan natin yung money mo. Pero magnetic yung iba dito. Meron ka daw gustong, you want to create something into your life, pero, or you have a manifestation na pwedeng ma-delay, kung ano man yan, or you want to create something, or you want to start something into your life, pero pinag-iisipan mo pala yung sitwasyon na yun kasi nagja-jungling ka pa at hindi pa siya totally mangyayari kasi it's delay nga. Kumbaga, hindi mo pa siya maumpisahan. Maaring gusto mo mag-business, gusto mo ng ganito, ganyan, ganon. May mga ganong sitwasyon ako nakita dito. Anak, baba ka muna. Diyan natin. Dapat iwasan ni Aquarius. Ano ba yung mga anak mo? Dapat iwasan ni Aquarius. December po. Uy! Ay, nakita ko na. Maksak eh. Okay. I-reverse mo to ha, para magkaroon ka ng positivity. Baka naman tumambog ka dyan. Eto ka, mangyayari sa'yo. Tsaka itong skull, march, and tower, bahala ka. Tandaan nyo palagi, if the emotions is high, intelligence is low. Nakabobo. Matalino pa naman kayo. Okay, dapat mong iwasan. Mamaya na dapat iwasan na. May ganun eh. May warning sign ka dito Okay, sasabihin ko muna ha. May tao dito, someone is waiting. Maybe you are waiting. Ayan.
Dito kasi may taong naghihintay. They waiting for a reward, to a result, or waiting. Itong taong to, nandun yung patiently waiting niya with something sa nakikita ko dito. Pero, parang sa paghihintay niya yun, parang nagiging wasting lang. Hindi ko alam why, pero parang wasting siya. Alam mo, may hinihintay ka nga, tulad sabi ko na, diba, naghihintay ka ng bayaran ka ng utang, pero parang nagiging waste. Kasi parang may tao kasi ako nakikita dito sa kanya, na taong nagiging tanga. Ganyan. May tao din na naghahari-harian. May tao na malupit, matigas ang puso. May tao na ina-avoid ka o yung avoiding itong tao na to. 'Di ba? O kaya halimbawa may hinihintay ka na magkaroon kayo ng pag-uusap pero iniiwasan ka niya or iniiwasan mo siya. Vice versa natin. Pwedeng ganun. Yan. And then also is may tao ako nakikita dito na nag-entitle. Yan. Parang, ano ba yung, ano ng entitle? Nagmamarunong, nagpapaimportansya, ganyan. O kaya parang nagmamagaling. Kung ano man yan, kung anong panong entitle ang gagawin nitong tao na to. Kasi iba-iba kasi entitle. Yan. And then also, when it comes sa dapat mong iwasan mo mapanghinaan ng loob. Tandaan mo, you are the leader of your life. Control yourself, use your wisdom to clarity any situation in life. Project, decision making, pagpapasya, no? And then focus, no? Iwasan mo hindi ka makapag-focus. Iwasan mo yung mga taong ganun, no? Yung mga ginagawa kang tanga, pinapaasa ka, ganyan, mga tao na akala mong alam nila yung buhay mo, akala mong walang negative sa buhay nila, kung makapag-judge, mga ganun, umiwas ka doon or ikaw ito sa kanya. Vice versa tayo, para equal. No, umiwas ka kung may mga tao na nagkaroon ng mali or magkang iwasan, hindi ko sinasabi maging perfect ka, pero you need to use your intellect and wisdom pagdating para hindi maiwasan mo rin yung mali, di ba? Iwasan mo, siguro yung makipag-competitive in a situation na parang wasting. Ito lang sabi ko, di ba, parang nagkakaroon ng pag-wasting. Siyempre, iwasan mo yung maging maiksi yung pasensya mo. Yan, iwasan mo yan. Iwasan mo na hindi mo alagaan yung sarili mo, not to trust your intuition, and huwag kang mawala ng pag-asa. Iwasan mo yung depression. Depression, yung ma-loss of hope ka, tamarin, anxiety, frustration, yung pwede naman gawin na ngayon, wag na magpaliban, gawin na, yung mga ganun. Yung ma-poor of management ka in any situation of life, ganyan. Not to focus yourself, syempre, alagaan yung sarili, sa mga iniinom, kinakain, mga ganun. Tingnan natin, you need to be aware, no? And you need to learn from the past. Sinasabi din dito. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man to. Aquarius. Ay, kitang-kita. Kitang-kita na ang resulta. Kitang-kita. Ay, Galileo. Ganda. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, may tao na kaibigan mo o kakilala mo na nagkakagusto sa'yo. Pwedeng friend mo to. Pwedeng kasama mo siya sa trabaho. Basta nagkaroon kayo ng connection na to. Yan. O kaya naman, itong mga single dyan is, may mga, expect the unexpected situation na maaring either makikilala mo siya sa friend to friend, ganyan, o kaya makikilala mo siya sa small gathering. Yun ang nakita ko. Halimbawa, ano ba yung gathering? Pwedeng nagko-coffee kayo, kumakain kayo sa labas, and then may nagpakilala sa'yo. Pwedeng may party, diba? May mga married, na small gathering, pregnancy, basta small group lang. Maaring gano'n, makikilala mo siya. Sa mga gano'n, sa mga single dyan. And then also, pero mag-ingat ka pa rin. Mas magandang mag-ingat ka pa rin.
ay mas bata sa iyo 'to, yung iba. Mm. Sa iba naman sa inyo, merong tao na matagal matagal na kayo nagkaroon ng connection nito, magkakaroon uli kayo ng connection. Sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay kasi nagkahiwalay na talaga kasi nagkaroon ng third party dito. Pero ang sinasabi dito is may mga tension na hindi pa totally na-resolbahan. Yes, nagkaroon ng sadness, hindi pagkakasundo, lack of community. Talagang nag-shattered yung dreams na to, no? When it comes, maaring iba talaga, family na yung tingin mo sa kanya, or this is a family na talaga sa iba, pero nagkaroon ng separate. Nagkaroon ng mga yamot, samaan ng loob. Kumbaga, isa sa inyo is labis-labis na nagbigay, labis-labis na nagmahal, labis-labis, pero dumating, pinaglaban mo pa nga actually, pero vice versa, no point in time, wala pangalan mo dito. Hindi ko binanggit, kaya vice versa. Kung hindi nyo energy, huwag nyo ipili. Pinaglaban mo pa yung relationship nitong tao na to, pero hanggang dumating talaga na nagkaroon talaga ng jungling, nagkaroon ng pilian. Wala. Hindi talaga nag-work out, no? Ang nakikita ko dito. Sobrang nagkaroon ng burdens, problems, struggle, hanggang sa dumating na ayaw na mag-usap yung isa't isa, tumahak ng ibang journey yung isa. Kita ko dito. Pero ang nakita ko magkakaroon daw kayo ng connection. Muli nito. Hindi ko alam why. Siguro kasi may mga tension na hindi pa naresolbahan kasi ikaw ito or siya ito, magkakaroon ulit kayo ng connection, pag-uusap. Sa mga naman magkakarelasyon sa inyo, sa mga magkakarelasyon, sana hindi mangyari na wala talaga, sana walang third party. Sa iba dito, maaaring magkakaroon kayo ng pagtatalo, hindi pagkakasunduan, sadness, kawalan ng kasiyahan by this December. Yan, halimbawa, sa family mo, 'di ba? May mga sitwasyon na may mga lungkot na maganap by this December. Ganyan. Halimbawa, gusto mo makipagkita, gusto niyo mag-union kayo lahat ng family mo, member ng family mo, pero hindi pwede yung iba, pwedeng ganun, 'di ba? Kaya medyo sadness. O pwede yung karelasyon mo, 'di ba? Hindi pwede kasi may someone. O 'di ba? Parang inaangat ko na kayo unti pero binaksak ko kayo na. Mga ganun. No, maaring magkakaroon ng mga pagtatalo, makakaramdam ka ng sadness in the relationship by this December. Naka-disappointment yan. Yun. Pagtatalo, may mga ganyan. Tahanan, karelasyon. May mga yamot, galit, puot. Yun. Pwede rin na may magtataas ang ego. Sa iba sa inyo, may makakaramdam ka na parang nabuli ka, bubulihin ka. May mga pagtatalo talaga nakikita. Ano, kamusta po ang money ni Aquarius this December? Money po niya, December. Night. May taong galit sa'yo. Di ba tito busy? Ay, hindi. May taong i-reject ka. O you reject. May taong busy. Maaring hinihintay mo siya, pero sabi niya busy siya. No? Dito sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ng pagre-reject. May travel kayo, parang iba dito may travel. Kasi may nakita akong departure. Malayo man yan o malapit yan. Or maybe you are thinking about traveling by the 6 days, 6 weeks, 6 months, o by the next year. Yan, pwedeng ganun. Sa money mo, medyo ang tagal. Ang tagal mahustisyahan ng mga bagay-bagay, sa nakikita ko dito. Yun, medyo mabagal siya. Halimbawa, may mga utang. Ang bagal niya talaga. No? Ang bagal dumating, ang bagal ma-improve. Kumbaga, andun yung sitwasyon. May mga, ingat ka pa rin. Ingat ka pa rin kasi ang nakikita ko sa pera mo, kasi may tao ako nakikita na lolokohin ka, or maluloko ka, or niloloko ka.
there's a corruption, may magtaong dishonest, may tao na magiging unfair sa'yo pagdating sa money, ganyan. Kumbaga naging mabait ka sa kanya, ibinigay mo yung lahat, puwedeng gano'n. O kung sino man 'yan, sa pera mo may mga injustice situation happen, ganyan, when it comes sa money by this December. And then also, yung iba sa inyo siguro may mga gagawin kayong mga project, ganyan, sa December, related ang money. Pero, mag-ingat ka pa rin, 'di ba? Mag-trust ka sa intuition mo, humingi ka ng guide. Kasi, pwedeng maging curse yun, pwedeng talagang maloko ka. Pag-isipan mo maigi. May taong gustong maghiganti. Hindi ko alam kung sino. Ikaw or siya. Or someone. Tingnan natin advice. Mayroon daw sitwasyon na hindi nagiging maganda yung bunga. Ganyan. Advice po. Andito ka sa sitwasyon mo na, parang naghihintay ng sign yung iba. You're waiting for a sign or there's a dissatisfaction. May mga on and off action, situation. Ang daming tumatakbo na self-questioning in life. Pero alam mo, sabi ng universe sa'yo, yan naman si Aquarius, palagi ko naman yan binibigyan ng they always offering you opportunity, sabi niya. But you cannot recognize daw yung message niya. Kaya mag-focus kayo sa mga repeating numbers by the song, mga sinasabi ng kaibigan mo, baka naisip mo, tas nasabi niya, yung mga ganun. Mag-focus ka sa mga, pwedeng sa dream, ipakita niya sa'yo sa dream, pwedeng ganun. No? Baka hindi mo lang napapansin. Maaring binibigyan ka niya ng sign, binibigay sa intuition mo, pero you're not willing to let go sa mga interest mo sa ngayon. Maaring ganun. Kumbaga, next time na lang, babalikan kita. Pwedeng ganun. Kung ano mang opportunity yan, maari din na nalo-loss of thought ka. Advice po. Hindi yun. Hindi yun, ate. Huwag muna sa advice, Okay. May stressful ka, no? Tulog-tulog din pag may time, Di ba dito, nagigising kayo ng maaga, napuputol yung tulog nyo. Ay, ganon, universe. Naku, hindi maganda. May mangyari. Okay. Hindi mo na advice. Sabi dito, there's an unexpected blow of emotions happen sa'yo, sabi dito. Maaaring magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit yan, hindi pagkakaintindihan, disagreement, may magtatas ang ego, may mga taong hindi ka pakikinggan, o may taong hindi ka pakikinggan, or ikaw ito. May taong ayaw makipag-cooperate, may taong ayaw collab or teamwork sa'yo, pwedeng gano'n, ayaw kang kausapin, ganyan, sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko dito, yun nga, maaring may mga tao na ibablock ka o ibablock mo siya, mga ganyan sitwasyon ako nakikita. And then also, sa iba naman sa inyo is, you want to recover something into your life, pero hindi mo alam paano ka makakalaya sa sitwasyon na yun. Or nahando yung difficult decision, na meron kang difficult decision, pwede rin na nabibiingkot ka in a middle situation, pwedeng tinitimbang mo yung bagay-bagay na yon, yung sitwasyon na yon, di ba? Kaya, andun yung sitwasyon na isip ka lang ng isip, hindi ka makapag-decide, pwedeng ganun. Sa nakikita ko dito, iba dito nakakaroon ka ng misalignment. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Dito. Parang you pulling yourself in a situation to recover. Parang nandun ka sa point na yun. May mga bagay na you want to survive, o gusto mo i-recover, i-survive. May mga ganun. May mga bagay na gusto mong ayusin, komponehin, ang tawag dito? Gusto mong ibalik yung dati? May mga bagay na ganun? Or gusto mo lang ayusin? Parang ganun. May nagpapadoktor,
Yan, either nagpapa-check up, nagpapa-doktor, or ano tawag ito, rehabilitation? Ganun. May nakita ko. Siyempre, when it comes sa advice, you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad in your life, if you want to pursue something into your life, i-pursue mo yon. This is a time na rin na kailangan mo harapin yung takot mo. Yung mga painful choices in life, kailangan mo na rin harapin. Ang sinasabi dito. And then, syempre, you need to be very creative to growth, make a plan. Kung may mga kailangan na mag-focus and mas give ka pa ng effort, gawin. And syempre, sa buhay kasi ng tao is there's a growth and learning, no? Make a plan. Kung may mga bagay o mga trusted person ka na pwedeng pagkatiwalaan, share something sa kanila para makagaang sa'yo, or share your goals. Baka sakali matulungan ka nila. Ganyan. Make a team or yung mga taong pagkakatiwalaan mo lang talaga, ha. Ganyan. And forward ka lang sa mga plano mo. Be adventurous, take it action, progress. And magsaya ka rin, sabi dito. No? Magsaya ka rin. Kumbaga, minsan lang kasi yung buhay. Keep moving to reach your goal. You will become a center of attention also. May darating sa life mo na pag-uusapan ka talaga at magiging center ka ng attention. Pwedeng ganun. O kaya may mga makaka-recognize sa'yo, marami makakakilala sa'yo, o kaya naman ano tawag dito? May pupuntahan ka na mataong lugar. Pwedeng ganun. Arigato naman si God bless.